Sierra, anak, makikisuyo nga ako. Ilako mo itong mga sariwang gulay at ang isdang nahuli ng ama mo, sabi ni Evie, ang ina ni Sierra, na may ngiti sa kanyang mga labi. Napangiti si Sierra nang marinig ang boses ng kanyang ina. Agad siyang lumabas mula sa kanyang silid, puno ng sigla at kuryosidad. Evie, maaga po ba kayong aalis? Hindi naman po kayo ganitong oras kumapasok sa trabaho, tanong ni Sierra, habang pinagmamasdan ang kanyang ina na abala sa paghahanda. Pasensya ka na, anak. Ang ama ninyo'y may overtime ngayon, dahil sa pagdating ni Richard. Mananatili raw ito sa kanyang hasyenda. Sa loob ng ilang taon, palaging mga caretaker lang ang nag-aasikaso sa malaking lupain niya, at sa wakas, naisipan na niyang manatili rito. Mawawala na ang paghahari-harian ni Riley, paliwanag ni Evie, na may kaunting panghihinayang sa tono. Si Riley ang caretaker ng lupa ng kanilang amo, at kilala ito sa pagiging malupit sa mga trabahador, kasama na ang kanyang ama. Kaya naman, hindi may kakaila ang saya ni Sierra sa balitang ito. Sabi ko naman kasi sa inyo, Albert, Evie, sinulyapan niya ang mga ito, puno ng determinasyon. Maaari naman ninyo silang ireklamo kay Richard, Sandali, si Richard ba? Matanda na po, tanong ni Sierra, na puno ng pag-aalinlangan. Ikaw na bata ka, natawa ang kanyang Evie. Si Richard ay 35 pa lang. 10 taon nang tanda sa iyo, iha. Matanda na bang 35? Parang hindi naman po masyado, Evie, naiiling niyang sagot, bago siya tumalikod upang ilako ang mga paninda. Ako na hong bahala rito. Basta, Evie, kapag may bakanting trabaho, gusto kong kumasok sa inyo. Anya, puno ng pag-asa. Ikaw na bata ka. Pasaway ka talaga, naiiling na sabi ng kanyang ama. Masisira ang balat mo doon, at saka ayaw naming nagbubungkal o nagtatanim ka. Sapat na sa amin na ikaw ang maglako ng mga paninda natin. Napabuntong hininga si Sierra, puno ng pag-unawa sa mga alalahanin ng kanyang mga magulang. Ayaw talaga akong payagan ng aking magulang na magtrabaho ng iba, bulong niya sa sarili. High school graduate siya, ngunit hindi nakapagkolehiyo dahil sa kakulangan ng pondo para sa matrikula. Napagkasunduan nilang magpamilya na mag-ipon muna at saka siya babalik sa pag-aaral. Ngunit para kay Sierra, nais na niyang tumulong sa kanyang pamilya. May 2 pa silang kapatid na nasa high school, kaya mukhang matagal pang matutupad ang mga pangarap na ito. Maglalako ka? Tanong ni Bradley, na bagong gising at kusot ang mata. Kaya naman mag-asikaso ka na at maaga pang pasok mo. Ang kapatid mong si Brent, hindi mo pa sinabay gisingin, sagot ni Sierra, na nagtataas ng kilay habang pinagmamasdan ang kanyang kapatid. Kambal ang dalawa, habang siya naman ang nag-iisang babae at panganay. Gising na ako, napangiti si Bradley. Sige na, mag-almusal na. May tuyo akong nilutot sa noodles. Mukhang masarap ang ulam, kaya't tiyak na marami ang bibili. Paniguradong marami rin ang papakyawin, sagot ni Sierra, puno ng pag-asa. Ganoon talaga siyang ganda, dahil sa malaanghel niyang mukha, napakaamo at palaging nakangiti. Gulay, isda, sigaw ni Sierra habang naglalakad patungo sa baryo, kahit na napakainit ng panahon. Morena siya at tila wala nang maitim pang natira sa kanyang bala. Atawid na sana siya nang may kotseng huminto sa gilid niya. Saan dito ang hasyenda ni Richard? Tanong ng lalaking nakasakay sa kotse, na may aura ng kayamanan at kapangyarihan. Unahan pa ho, sagot niya, puno ng sigla. Bili ka na nitong ulam, andar na ito. Napasigaw na si Sierra, puno ng determinasyon. Buwisit na turista. Hindi na nga nagpasalamat, hindi pa bumili. Nagulat siya nang bigla itong huminto. Bumaba ang matangkad, nakasunglases, at guwapong lalaki, na sa tingin niya ay tiyak na turista. May lahi kasi sa mukha pa lang nito, kaya't hindi maikakaila ang kanyang kagandahan. Magkano lahat ng yan? Tanong nito, na ikinangiti ni Sierra. Bibili ka. Salamat naman. Pero kung lahat ito, baka nasa 5,000 po. Ngunit hindi na siya nito pinatapos. Bigyan mo ng 1-0, 000 ang babaeng yan, utos nito sa tauhan na nagpapayong sa kanya. Malaki ho ang 1-0. 1,000 lang ho ang paninda ko, sagot ni Sierra, naguguluhan at nahihirapan sa sitwasyon. Nais sana niyang habulin ang lalaki ngunit nadapa pa siya. Kapag minamalas ka nga naman, bulong niya sa sarili. Ang paninda ko sa iyo na to, pahabol pa niya kahit na nakasubsob pa sa daan. May kamay na umabot sa kanya. Careful, miss. Keep it. Mas mukhang kailangan mo. Salamat sa pagtuturo ng direksyon. Wika pa nito bago siya itinayo at bumalik sa kotse. Pigil na pigil ang tawa ng tauhan ni Rafael na si Charlie.
Kanina ka pa nagipigil ng tawa mo. Bakit ba? Hindi na niya ito natiis. Boss, ang lampa kasi ng babaeng napagtanungan mo. Pinagkamalan ka pang turista. Hindi niya alam ikaw mismo si Richard. Baka sadyang hindi lang niya talaga ako kilala. Hindi naman lahat ng tao kilala ako, at mas gusto ko nga ang ganon. Tungkol sa pagiging lampa niya, tama ka, may pagkaenggot ng babaeng yon. Sang-ayon niya kay Charlie. Pero, boss, maganda. Mukhang anghel, napakaamo, dagdag pa ni Charlie, na tila nahuhumaling sa kagandahan ni Sierra. Hindi na kumibo si Rafael. Isinandal na niya ang kanyang ulo sa upuan at mariing pumiki. Ilang minuto lang, nakarating na sila sa hasyenda niya. May mansyon na nakatayo sa malawak niyang lupain bilang rest house. Agad siyang sinalubong ng mayordoma, na asawa ni Riley, ang caretaker ng kanyang lupain. Napasulyap siya sa dalagang nakatabi sa mayordoma. Sino siya? Sa pagkakaalam ko, ikaw at ang asawa mong si Riley lang ang namamahala rito. Tanong niya, puno ng kuryosidad. Richard, anak ko po siya, si Kira, pakilala ng mayordoma, kaya napatango siya. Malinis na po ang lahat, maging ang silid ninyo. Nagagamit na po yun ng mga tao mo, sir. Sige na, magpahinga na kayo, utos niya, na may pagod sa boses. Charlie, tawag niya, kaya naman nagpaalam na ito kasama ang isa pa nitong kasama. Dalawa lang naman ang taong kinuha niya na sasama sa kanya dito sa asyenda. Si Riley pala, nasaan? Tanong niya. Nasa pananiman po, Richard. Nagbabantay ng mga trabahador, sagot ng mayordoma, na tila nag-alala sa kalagayan ng kanyang asawa. Tumango si Rafael, bago umakyat sa hagdan patungo sa kanyang silid. Master's bedroom ang sa kanya, kaya naman talagang malaki ito. Ayaw din kasi ni Rafael sa masikip na lugar. Bata pa siya nang makapunta rito. Buhay pa ang kanyang mga magulang. Ngunit ngayon, siya na ang bumalik at wala na ang mga ito, habang ang tatlo niyang kapatid ay nasa ibang bansa na at may sari-sarili na ring mga buhay. Binuksan niya ang bintana, kung saan lagos na ang simoy ng hangin sa veranda niya. Tinanaw niya ang malawak na lupaing sakop niya, at naramdaman ang masarap na simoy ng hangin. Ito ang katahimikang matagal na niyang hinahanap, na dito lang pala sa kanyang hasyenda matatagpuan. Samantala, naiiling na umuwi si Sierra, nagdadalawang isip sa 1-0 na ibinigay ng lalaking turista. Kaya naman hindi niya ito ginastos. Tiyaga na niyang ilako ang paninda hanggang sa maubos ito. Pag-uwi niya, agad siyang nagluto na magiging ulam nila sa gabi. Ngunit iniisip pa rin niya kung anong gagawin sa pera. Ibalik niya kaya ito sa may-ari. Pumunta ito sa hasyenda ni Richard, kaya paniguradong nandoon pa rin ito. Agad siyang nag-ayos bago umalis sa bahay, kahit na bahala na kung mapagalitan ng kanyang ama. Ang mahalaga, ibabalik niya ang perang basta na lang ibinigay sa kanya. Nakapasok na siya at balak na sana niyang mag-doorbell sa mansyon nang bigla niyang makita ang turista na palabas na. Buti nandito ka pa, tuwang-tuwa pa siya. It's you again, takang-taka ito. Here's your money. I don't need money. Hindi naman kasi nakuha ang paninda ko, konsensya ko pa to. Sabay na ibinalik niya ang pera sa lalaki. Sierra. Hello, Gloria. Ibinalik ko lang ho itong pera sa turista ninyo, nakangiting sabi pa niya. Sierra, sinong turista? Hindi turista si Richard, siyang may-ari nito. Nanlaki ang mata ni Sierra at napabaling sa lalaking tinatawag niyang turista. Galit na tinitingnan siya ni Gloria, ang asawa ni Riley. Nagmata pobre sa mga magulang niya. Ay, hindi ko naman ho alam na siya po pala si Richard. Nahihiyang sagot ni Sierra, bago napaiwas ang tingin. Pasensya na po. Sa susunod kasi, alamin mo para naman hindi ka padalos-dalos na magsalita. Makakarating to sa iyong mga magulang. Grace, that's enough. She didn't do anything. Sinabi niyang hindi niya ako kilala and that's it. Walang big deal sa ginawa niya. And the money. Sinulyapan siya ni Rafael. Keep it. Lumikot ang mata ni Sierra. Ah, naku, Richard, hindi ho ako kumukuha ng pera na hindi ko naman pinaghirapan. Ganito na lang. Nakapangalumba ba ito habang nag-isip? Dalhan mo na lang ako ng paninda mo na sapat sa 1-0 na ibinigay ko, mas maganda nga yon. Agad siyang sumago. Sage ho. Salamat at pasensya na ulit, Richard. Pasensya na rin po, Gloria. Maging sa mayordomang si Grace ay humingi siya ng pasensya, kahit napaskil pa sa kalooban niya. Simpleng bagay lang naman kasi ay nais pa nitong palakihin. At kahit naman hindi ito magsabi sa kanyang mga magulang, talagang may balak siyang sabihin dito. Naiiling na umuwi si Sierra, habang si Rafael ay napangiti sa dalagang si Sierra. Hindi kasi niya inaasahan na ibabalik nito ang 1-0.
Richard, binigyan mo siya ng 1-0. 0-0-0. Napakalaking halaga, curious na tanong ni Grace. Tinuro niyang daan kung saan ang hasyenda, at binili ko rin ang paninda niya. Alam mo, Richard, itong anak kong si Kira, masipag din sa pagtatanim at saka naglalako rin, napasulyap siya sa tinutukoy nitong babae. Ngumiti si Kira sa kanya, puno ng pag-asa at determinasyon. Kaya naman napatango si Rafael. Lalabas na muna ako. Samahan mo si Richard, Kira, utos pa ni Grace. Ngunit tinanggihan ito ni Kira, dahil mas nais niyang si Charlie ang isama. May tao na akong sasama sa akin, sagot niya bago lumabas na nagtungo sa bahagi ng lupain na tinataniman. Dito niya nakita si Riley na nakamasid sa mga trabahador. Richard, ikaw pala, agad itong lumapit sa kanya. Kamusta naman ang pananiman? Simpleng tanong niya. Anong oras na, hindi pa ba magmemeryenda? Tanong ni Rafael. Nga, boss, parang pagod na sila, sang-ayon ni Charlie. Sinusulit lang natin, Richard, ang pasahod, sabi ni Riley. Magsimula na kayo sa pamimeryenda. Opo, Richard, masusunod ho, sagot nito bago tinawag ang mga tao. May mag-asawang lumapit sa kanya. Alam naming hindi mo kami tanda, ngunit ikaw ay tandang-tanda namin. Hindi ko tanda, ngunit may nasabi si Daddy na naging kaibigan siya rito, sagot ni Rafael sa mag-asawa. Kami ho yon, Richard. Ikinalulungkot ko ang pagpanaw ng inyong mga magulang. Pasensya na hindi kami nakapunta sa kanilang huling hantungan. Inapasabi niya na bago siya mamatay, maraming salamat daw sa pagkakaibigan ninyo. Richard, sila ang matagal na rin dito sa hasyenda, sabat ni Riley. Tama ba ang pagpapasweldo sa inyo? Tanong ni Rafael sa mag-asawa, ngunit agad na sumabat si Riley. Abay, naman, Richard. Sapat na sapat ang pasweldo sa lahat. Mabuti naman, at kung may kailangan o may problema, maaari kayong lumapit sa akin dahil nandito na ako. Bilin pa niya, na tila ikinatuwa ng mag-asawa. Samantala, tulala si Sierra, dahil sa hindi maalis sa kanyang isipan ang kahihiyang ginawa niya. Nailako mo bang lahat? Tanong ni Albert, ang kanyang ama, nakadarating lang. Evie, Albert, nakita ko na po si Richard. Inagalitan pa nga ako ni Gloria, napaka-big deal sa kanila eh. Hindi ko nga kasi kilala, paliwanag niya. Umiwas ka na sa gulo. Iwasan mo si Richard, dahil alam mo mainit ang mata sa atin nila Riley. Baka isipin pa'y nagpapapansin ka. Ang anak nilang si Kira, mukhang balak ibugaw kay Richard, paalala ni Albert. Napakunot noo si Sierra. Napakasama talaga ng ugali ng mag-anak na yon. Sige ho, ipapakisuyo ko na kay Brent ang panindang pinakyaw ni Richard. Sagot niya bago napailing sa ilang araw na pamamalagi sa hasyenda. Maayos naman ang lahat para kay Rafael. Hinihintay rin niya ang dalagang si Sierra, nadalhan siya ng ipinangako nito. Richard, may naghahanap po sa inyo, wika ni Grace, na agad niyang ikinatalo. Iniisip niyang si Sierra ito, ngunit hindi pala. May dala itong mga gulay at maraming seafood. Richard, ako po yung kapatid ni Ed Sierra, ako po si Brent. Nakipagkamay ito. Ito na ho pala yung pinapabigay ni ate. Maraming salamat daw po. Bakit hindi siya naghatid sa akin? Tanong ni Rafael. Sabi po kasi niya may gagawin pa daw po siya. Napasulyap ito kay Grace na nakikinig. Kumusta po? Bati pa nito sa mayordoma. Pakisabi na gusto ko siyang makausap kaya puntahan niya ako rito. Utos niya kay Brent, na agad naman itong sinunod. Inabot ni Rafael ang basket kay Charlie. Ipaluto mo ang lahat, ipamerienda mo sa mga tao, utos niya. Pumasok na siya sa kanyang silid. Hindi nagustuhan ang ginawa ni Sierra sa kanya. Boss, mukhang interesado ka sa babaeng, yun Pasimpleng napasipol si Charlie. Imbes na sumagot, nagtanong si Rafael. Pwede mo ba akong gawan ng hidden CCTV na nakalagay sa isang maliit na teddy bear? Boss, yakang-yaka yan. Bakit, may nais ka bang subaybayan? Tanong ni Sierra. Gusto ko lang malaman ang mga ginagawa niya sa bahay nila. Gawan mo ako't ilagay mo sa silid niya. Dapat walang makakita at hindi dapat niya mapansin. Basic lang, boss. Bukas na lang ay nakasetup na yung sa silid niya. Sagot ni Charlie, na ikinakintango naman ni Rafael. Si Sierra talaga ang umagaw ng kanyang atensyon. May mga nais siyang malaman tungkol sa dalaga, lalo na sa personal nitong impormasyon. Ngayon lang siya, nahumaling sa isang babae. Nandito na ho si Sierra, wika ni Grace nang kumatok ito. Pinapasok ni Rafael si Sierra. Pakisabi hintayin ako, bilin niya bago nag-ayos. Kabadong-kabado si Sierra, hindi niya alam ang magiging reaksyon niya, dahil sa biglaang patawag ni Richard. Kasasabi lang ng magulang niya na distansya siya. Ngunit eto na naman siya.
Richard, bakit po napatawag ninyo po ako? Agad niyang tanong ng masilayan itong nakapamulsa. Maaari mo ba akong samahang mamasyal? Nais kong maglibot. Kamuntikan pang atakehin sa puso si Sierra. Ito lang naman pala ang nais. Richard, si Kira ay maaari kang samahan, sabat ni Grace. Nga naman po, Richard, sang-ayon ni Kira habang nagkakamot sa ulo. It's fine, si Sierra na lang, sagot ni Rafael. Grace, pakilinis na ang silid ko. Utos nito bago lumabas. Kitang-kita ni Sierra ang matalim na titig ni Kira sa kanya. Marahil dahil ito sa inggi. Napabuntong hininga siya bago sinundan si Richard. What do you do for a living? Tanong ni Rafael. Tumutulong ho ako sa pamilya ko, sagot niya bago napasulyap sa dalampasigan. Pasensya na ho talaga sa nangyari ha. Hindi ko ho inaasahang ikaw pala si Richard. Akala ko nga'y matanda na ang may-ari ng hasyenda. Nakita niyang natawa si Rafael. Richard, siguro hindi mo ito alam pero sasabihin ko na ho nahihirapan na ho ang mga trabahador nyo at si Manong Relay ang mas nakikinabang. Hindi sapat ang sweldo nila at matapobre pa ito. Sinasabi ko po ito kasi damay ang magulang ko. Kita niyang nakuyom ni Rafael ang kamao nito. Tila nag-isip na mabuti. Salamat sa impormasyon, Sierra. Mahalaga ito sa akin, sagot ni Rafael, na may seryosong tono. Gusto kong ayusin ang mga bagay-bagay dito. Hindi dapat pinahihirapan ang mga tao. Agad na ipinatawag ni Rafael si Relay, si Grace, at ang anak nitong si Kira kay Charlie. Ayaw na ayaw niyang sinasamantala ang kabaitan na ibinibigay niya. Kaya ang isinumbong ni Sierra ay hinding-hindi niya mapapalampas. Richard, pinapatawag niyo raw ho kami, tanong ni Relay, habang tumango si Rafael bago nagsindi ng sigarilyo. Relay, sa tagal mong caretaker sa lupain ko, malaki na ang tiwala ko sa iyo at sa pamilya mo. Sumulyap siya kay Grace. Pero bakit tila ba lumalaki yata ang ulo ninyo? Richard, ano ho bang pinapatungkulan nito? Hindi ho ako sisira sa inyo. Malaki ang pasasalamat ko sa tiwalang ibinibigay niyo sa amin. Gusto kong umalis ka na sa pagiging caretaker. Si Grace ay mananatili sa pagiging mayordoma rito sa mansyon ko kasama ang anak ninyo. Ngunit hindi ko na ipapahawak sa iyo ang pamamahala sa lupain ko. Bukod sa may nakarating sa akin na balita, hindi ko na rin naman kailangan pa ng caretaker dahil nandito na ako. Maaari na kayong mag-uyan ng anak mo. Baling pa niya kay Grace. Salamat sa serbisyo mo. Sumenya siya kay Charlie na palabasin na si Relay. Richard, sino nagsabi ng balitang yan sa inyo? Huwag naman sana kayong maniwala agad. Riley, tapos na ang usapan. Ayokong humaba pa ito. Hindi ako nagbitaw na masasakit na salita. At ang perang nakulimbat mo ay wala na akong planong bayaran. Kahit papaano, kinukonsidera ko ang nagawa mo sa lupain ko. Mang Relay, pasensya na, pero makakalabas ka na. May gagawin pa si boss. Gloria, balik na ho sa trabaho. Si Charlie na ang nakiusap sa mga ito. Hindi na ito pinansin ni Rafael, dahil ayaw niyang magali. Iba kasi ang ugali ni Rafael kapag talagang gali siya. At alam iyon ni Charlie. Boss, nakalabas na si Mang Relay at sa tingin ko, may sama siya ng loob sa biglaang pagtanggal mo. Habang si Aling Grace ay walang imik na bumalik sa trabaho. Mabuti naman, mas magandang ganun na lang. Kaya makarinig siya ng salita sa akin na hindi niya malulunok, walang emosyon niyang sago. Pero boss, ano bang dahilan? Tanong ni Charlie, nagtataka. Ay nagtataka, pinahihirapan, at niloloko niya ang trabahador, sinabi sa akin ni Sierra. Naniwala ka kaagad, boss, sa maamot anghel niyang mukha. Sa tingin mo, magsisinungaling siya. At isa pa, pansin ko na rin kay Ronan. Don't question me, Charlie, seryosong sagot ni Rafael. Pasensya na ho, boss. Nagulat lang ako. Nga pala, boss, yung hidden camera na pinalagay mo sa bahay ni Salisa, ayos na. Maaari mo na pong magamit ngayon. Inabot nito ang laptop sa kanya. Naka-install na dito, boss. Good job. Makakaalis ka na. Iwan mo na ako, utos niya. Agad na agad naman itong sinunod. Alam ni Salisa na pagalitan siya ng kanyang ama, kaya naman natatakot siyang lumabas sa kanyang silid. Lumabas ka na, may pag-usapan tayo, utos ni Albert. Sinabi ko lang naman ho ang totoo. Pagkakataon na niyang malaman ang ginagawang kabalastugan ni Mang Relay, katwiran ni Sierra, kahit na wala pang sinasabi ang ama niya. Hindi ba sinabi kong huwag kang didikit kay Don Rafael? Mahirap na't baka pag-initan ka eh. Totoo lang naman ho ang sinabi ko at saka, Albert, ano naman masama? Kinakausap lang naman ako, hindi naman ako maaaring maging bastos. Iwasan mo na lang magkaroon ng mas malalim na relasyon kay Don Rafael, dahil ayokong pagpiestahan ka ng mga misis dito.
Seryoso ang ama niya. Yun lang naman po ang ginawa ko, sinamahan ko lang siya. Wala naman pong ibang dahilan. Naiiling na pumasok na si Salisa sa kanyang silid. At isa pa, masyadong matanda sa kanya si Rafael. May balbas din ito. Bagay lang naman sa kanya. Kaya lang ay wala talaga siyang pagnanasa. Umalis siya para sa lalaki. Malabo rin na magka-interes ito sa kanya. Dahil mahirap Lalbert sila. Kaya ano bang inaalaala ng kanyang ama? Totoo palang natanggal na si Ruin sa pagiging caretaker. Napakasakit, kasi dapat lang naman noon. Paano, bilib ako sa taong nagsabi kay Don Rafael. Kung makikilala ko siya, baka bigyan ko pa ng pabuya. Mga Marites, baka marinig naman tayo ni El Relay. Ito mapag-initan pa tayo. Nakikinig lang si Salisa habang namimili sa tindahan at may nagchichismisan na mga Marits. Tama ang ama niya, bilis nakakalat ang balita, kahit anong tago mo rito. Napailing si Salia, bago akmang aalis na upang bumalik sa bahay at magluto. Masalubong niya si Kira na pinagtitinginan ito ng mga tao. Oh, anong tinitingin-tingin nyo? Artista ba ako? Ha? Mga ambisyosong tsismosa. Palibasa gustong umangat, kaya sinisiraan ang papa ko. Inirapan pa sila nito. Kata, baka naman kasi concern lang, yung nagsabi kay Don Rafael. Totoo lang naman kasing may pagkamahigpit si Manong Relay sa mga trabahador, nagaya lang din naman niya. Nagsusumikap. Maayos niyang paliwanag. Hindi kasi matiis ni Salisa na baliwalain lang ang paniniwala ni Kira. Ano ka ba, trabahador? Bobo ka ba? Caretaker ang papa ko, kanang kamay ni Don Rafael. Hindi na babalik kung anong isipin niyo. Basta nandoon pa rin ang mama ko, dahil ginagawa niya na maayos ang trabaho niya, at kayo ng pamilya mo. Bumaling ito sa kanya. Dapat lang nababaan ang sweldo nila, dahil ang kukupad. Ikaw ba ang amo nila? Hindi naman, di ba? Kaya wala kang karapatan na pagsalitaan ng magulang ko. Kira, maayos silang nagtatrabaho at isa pa, hindi mo mapipigilan ang mga tao na magsalita, dahil may bibig naman sila, pangangatwiran niya. Alam mo, tanga ka rin ano. Kapag ako naging asawa na ni Don Rafael, unang-una kong patatalsikin ay ang magulang mo, madiing wika ni Kira na tinawanan ng mga nakarinig. Good luck sa'yo. Sana mangyari nga, naiiling na Lalbert na sabi ni Salia, bago bumalik na sa kanilang munting tahanan. Nasa trabaho pa ang magulang niya, habang ang dalawa naman niyang kapatid ay nasa eskwela pa. Mamaya pa ang uwi ng mga ito. Matapos Lalbert magluto ay nainitan si Salisa, kaya naman naligo na muna siya. Nasa labas ang banyo nila. Nagdala na Lalbert siya ng tuwalya na pangtapal sa kanyang katawan bago sa silid niya dumiretso. Katatapos Lalbert maglibot ni Don Rafael sa lupain. Kinausap niya ang ama ni Sisha, kung nais ba nitong mamahala sa lupain, ngunit tumanggi ito sa alok niya. Ipinaliwanag nito na ayaw nitong may maging lamat sa kanila ni Relay, at nare-respeto pa rin niya ito, dahil dito. Hindi na siya nagpumilit pa kaya nagdesisyon siyang hindi na Lalbert talaga manguha na mamamahala, dahil nandito naman na siya. Pumasok na muna siya sa mansyon. Nagpakuha siya ng tubig kay Grace bago pumasok sa mini-office niya. Binuksan niya ang laptop upang tignan ang ginagawa ni Sierra, ngunit kakaibang imahe ang bumungad sa kanya. Nakita niya ang hubad na dalaga sa tingin niya ay naligo ito at nagbibihis na. Ngunit ganito ba talaga ito naghuhubad sa silid, habang naghahanap na masusuot? Don Rafael, ito na ho ang tubig. Agad na isinara ni Rafael ang laptop at sumagot, "Salamat. Makakaalis ka na," utos niya. Paglabas nito'y agad niyang inubos ang isang basong tubig. Nakaramdam siya ng init. Mariin siyang napapikit bago muling binukas ang laptop. Napatitig siya sa maganda't nakakaakit na katawan ng dalaga. "What am I gonna do with you?" Takang tanong ni Rafael, habang nakatitig Lalbert sa dalaga. Hapon na dumating ang magulang niya at ang kambal. Inasikaso niya ang mga ito, dahil ito naman ang ginagawa niya sa araw-araw. "Evie, bukas po kaya ay maglalako ako sa labas ng gulay." "Pwede naman, anak. Sulitin mo at kapag nag-anihan mura na naman ang gulay, dahil isa pong hasyenda ni Don Rafael, sa pinakamalawak dito sa atin." Sage po. Naalala ni Saisha ang nangyari, kaninang sagutan sa pagitan nila ni Kira. "Evie, alam mo ba na nakasagutan ko si Kira? Hindi matanggap na wala na si Mang Robin sa pagiging caretaker, at anong sinasabi niyang kanang kamay? Sa pagkakaalam ko may bantay si Don Rafael." "May bantay nga siya, si Charlie." "Anak, umiwas ka na Lalbert sa gulo. Mahirap kalaban niyang sila Relay. May kakayahan silang tapakan ng pagkatao natin, dahil sa pagiging sakim nila ay umasenso na. Alam mo ba na inaalok ako ni Don Rafael, na maging tagapamahala sa lupain niya, pero tinanggihan ko,
Paliwanag ng kanyang Albert. Sayang naman po. Wala naman po tayong dapat ipag-alala, dahil kasalanan naman ni Mang Ruen na naging sakim siya. Totoo lang naman ang sinabi ko. Alam mo, kahit totoo pa ang sinabi mo, ay hindi pa rin may iwasan na pag-initan tayo, lalo ka na. Sinasabi ko sa'yo, Alia, kapag ikaw napahamak, mapatay ako, banta ng kanyang ama. Kahit matanda na ako, lalabanan ko sila kaya umiwas ka sa gulo. Naiintindihan mo ba? Tumango na Albert siya. Pero hindi ako iiwas sa kahit na sinong kakausap sa akin, basta wala akong ginagawang masama. Kasalanan na nila kapag sila mismong sumugod sa akin. Ready ako Albert makipagbakbakan. Natawa ang kambal. Ang ate talaga, nakakaloka, naiiling na sabi ni Bren. Pero alam mo, proud ako sa'yo anak. Gumaan ang trabaho namin at nasa Talbert, oras na rin ang merienda, at ang tanghalian namin. Masaya ako Evie na ganon ang naging aksyon ni Don Rafael. Patunay na hindi naman pala siya masungit o masama kahit pa hindi marunong ngumiti. Kibit balikat pa niyang sago. Tao po. Agad na tumayo si Salia upang alamin kung sino ang bisita nila. Ronan. Evie, Albert, si Ronan ho nakauwi na, masayang-masaya si Salia. Si Ronan ay kababata niya. Nag-abroad kasi ito at nakalimang taon doon, at wala man lang itong pasabi na umuwi na pala ito. Dinala ko lang ho itong mga pasalubong ko sa inyo, napakamot pa ito sa batok. Makasigaw ka naman sa Lisa, parang nakakita ng multo. Ang tagal mong nawala na-miss kita. Niyakap niya ito. Ako din na-miss din kita, Salisa. Aroy. Si ate Salisa miss na miss si Kuya Ronan Pasalubong lang naman ang mas na-miss. Pangaasar ng kanyang kapatid na inirapan lang naman niya. EVA niya sa kanyang silid si Ronan. Ipinasok nito ang mga pasalubong sa kanya. Dito na Albert Ronan. Ang dami mong inuwi para sa akin. Para naman akong mag-ukol kita Rinig na rinig at kitang-kita ni Rafael ang lalaki na pinapasok ni Sisha sa silid nito. Nakuyom niya ang kanyang kamao, bago tinawag si Charlie. Boss pinapatawag ni. Hindi na niya ito pinatapos pa. Paano bang ipakita sa isang tao na interesado ka sa kanya? Nanlaki ang mata ni Charlie. Boss hindi ko ugaling ulitin ang sinasabi ko. You know me, Charlie. Ah boss, sa tingin ko dapat mong bigyan ng bulaklak, tapos dalhin mo sa romantic place. Sa bulaklak muna ako magsisimula at bantayan mo ang lalaking nagtungo sa bahay nila. Ayokong nilalapitan niya si Salisa. Boss pahiram pala nung laptop may ayusin pa ako. Hindi na ako na Albert ang bahala sa lahat mabilis niyang tanggi, na ikiniling na Albert ni Charlie. Panibagong araw panibagong rocket, at diskarte na naman si Salisa, para mabili ang paninda niya. Mamaya ay may usapan sila ni Rendo, na papasyal sa dalampasigan, upang masulit naman nila ang ilang taon na hindi nila pagkikita. Miss na niya ang kanyang kaibigan. Grabe ang iyak niya na mag-abroad ito ngunit naiintindihan naman niya dahil sa hirap ng buhay nila. Gayon nakaangat-angat na ito at may kotse na rin. Nagbuntong hininga si Salia bago akmang lalabas na sa bahay nang may isang truck na puno ng bulaklak ang pumarada sa harapan ng bahay nila sa may kalsada. Wala pa naman ang magulang at kapatid niya, kaya siya na lang ang tao sa bahay nila. Ah Manong, para kanino po yan? May kakasal. Ba't napakarami ng bulaklak na yan? Takang-taka si Salia. Maam dito po mismo sa bahay to ide-deliver. Para daw po kay Maam Salisa, sagot ng pahinante na ikinagulat niya. Hoho si Manong talaga, sa akin pa nag-joke pambili nga ho na ulam didiskarte ko pa ngayon pambahay, at pakayari yan, at isa pa bakit naman ho ako magpapadelivery anuhin ko yan. Maam bayad na ho ito sa nagpa-deliver. Na Lalbert po kayo magsabi inutos Lalbert ho ito sa amin Manong. Agoy si Manong naman talaga, napakapalad biro, gustong matawan ni Salia. Sino daw ho ang nagpa-deliver kakausapin ko't baka na mali lang. It's me. Bigla na Lalbert sumulpot si Don Rafael. Don Rafael. Ano ho prank ito kayo naman nag-abala pa kayo? Matagal pa naman ng kasal ko, biro pa niya. Ibaba na ninyo, utos nito na ikinakunot ni Salan ng no. Sandali hep-hep huwag niyong tatangkain na babayan sandali lang mga Manong Pugi. At kakausapin ko lang ho si Don Rafael. Binalingan niya ang lalaki. Bakit bibigyan mo ako ng isang truck na bulaklak Richard? Para sa saan po ba ito? Charlie told me na bulaklak ang magandang ibigay sa babae. Para malaman niyang interesado ako sa kanya. Naside si Sierra. Interesado ho. Ano daw ayaw mo sa mga bulaklak? Hindi naman ho sa ganon, pero Don Rafael, napakadami ho niyan saka kung interesado ka sa akin ano ho ang dahilan wala ho akong perlas diamante gold. Ano pa man may perkarlas ka ho. Nawiwerduhan na si Salisa sa ikinikilos ni Don Rafael. I mean I don't need that.
Marami na ako niyan, boss. Anong gagawin namin sa mga bulaklak? Bahala na kayo, sagot na Albert ni Rafael. Bago bumaling sa kanya, sino yung lalaking nasa kwarto mo? Ng lalaki ang mata ni Sala. Sandali, paano mong nasabi lang sa akin ng Albert mo? Nakahinga na maluwag si siya, akala naman niya'y sinisilipan siya ni Rafael. Kapag nagkataon, ay baka makita nito kung paano siyang magbihis. Wala ka naman sigurong boyfriend Don Rafael, sinasayang mong oras ko, kailangan ko pang maglako, bibilhin ko na lahat yan, samahan mo na lang ako na maglakad ulit sa dalampasigan eh. Hindi ho pwede, nangako na ako kay Ronan, mabilis niyang tanggi, ayaw ko ring masali sa pinagchichismisan, kaya pasensya na ho, hindi ho ako interesado sa kahit na kanino. Na reject mo ba ako? Don Rafael, paano mo akong hindi niya ito pinatapos si Kataa? Ho, patay na patay sa inyo Richard, ay reto ko. Ho, siya sa inyo, tinapik pa niya ito sa balikat. Wala sa mood na bumalik sa mansyon si Rafael, pansin agad ito ni Charlie, kaya seryoso at tahimik. Albert, ito sabi mo bulaklak ang magandang pahiwatig ba? Bakit ni-reject agad ako? Napahilot sa sentido si Rafael, boss, baka flower niyang dapat mong if-move. Ano ba, niloloko mo ba ako? Charlie, boss, kung sinabi niyang wala siyang pinagkakainteresan, ano bang magagawa mo? Baka nga ayaw talaga niya. Mahina hong sagot niya. Sa tingin mo bakit niya ako ni-reject? I'm Don Rafael, mayaman, dangerous, and addictive. Anong wala sa akin na meron sa rendo? Na yon, mamamasyal pa raw sa dalampasigan, na pahirap pa siya, babae ang lumalapit sa akin. Charlie naman, boss, bukod sa bilyonaryo ka na gwapo't hot, pasang ayaw ni Charlie. Bakit ayaw niya sa akin? Bakit wala siyang interest? Inireto pa ako sa anak ni Riley na hindi ko naman tipo. Boss, kalma, natatakot na si Carl sa kanya. Hinahamon yata ako ng babae yon, hindi purkit nadadala niya ako sa malanghel niyang ka, ay titiklop na ako. Kilala mo ako, Charlie. Kapag gusto ko, nakukuha ko. Naman sir, ano kaya kung kuhanin mo siyang may dito extra income yon para sa kanya? Dahil nga sa nais niyang kumita ng pera, hindi ba? Nalaman ko sa Albert niya na nais nitong mapasok sa hasyenda. Baka mas madaling paraan, boss, kung araw-araw kayong magkita, mas masubaybayan mo si Sala. Natawa si Rafael. Bakit nga ba hindi niya yun naisip? Tama ka, sige, ipatawag mo ang EV niya upang makausap ko, utos niya. Bago na pabuntong hininga, sinubukan niyang tignan si hidden cam kung nasa bahay na ang dalaga, ngunit wala pa ito. Dahil kung anong ayos ng silid nito ay ganun pa rin naman at hindi pa ito naiiba. Muling nag-flash sa isipan ni Rafael ang nakakaakyat na katawan ni Saya sa edad niyang 35 ay sa 25 anyos. Albert pala si sa mahuhumaling sa dinamirami na magagandang babae, modelo, artista, at may mga lahi pang natikman niya, ay kay Salisa. Albert, siya nasabik. Don Rafael, pinatatawag niyo raw ho ako. Natigilan sa pag-iimagin si Rafael at isinara ang laptop. Ngumiti siya sa ina ni Salia. Rafael na Albert, ho, ako ang dapat magpo at opo sa inyo. Pinatatawag ko po kayo dahil naghahanap ako ng mga aripang makasama dito sa mansyon. Ngunit wala na, Albert, problema. Kung nais mag-uyan, gusto ko sanang syalis ang kuhanin. Dahil nakikita ko itong palaging naglalako sa daan, habang tirik ang araw. Walang problema kung arawan niyang kukunin ng sahod o lingguhan. Paliwanag pa niya. Hindi ho ba magagalit si Grace? Si Kataa ho, nagtatrabaho din dito. Ba si Gloria lang ang nagtatrabaho dito? Si Kat ay kasama Albert niya, kaya kailangan ko pa ng isa. Wala na akong tiwala sa pamilya nila, kaya isang tao lang ang nais kong kuhanin sa pamilya ni Riley. Nasisiguro kong marunong naman si Sierra sa gawaing bahay. Panigurado hong papatulan niya ang alok mo. Pero ang Albert kasi niya ay umiiwas. Albert, sa gulo makakaasa kayong walang gulo. Hanggat nasa poder ko kayo, walang maaring makapanakis sa inyo. Tumango naman ito sa kanya. Pag-usapan ho namin ito mamayang pag-uwi. Tumango siya at hindi na kumibo. Talaga, Evie, hindi makapaniwala si Salisa sa narinig niya. Pinag-usapan kasi ng mga magulang niya na kinukuha siya sa mansyon. Gusto mo bang talaga ang Albert niya ang nagtanong? Naman po, Albert, para po makatulong ako. Kahit pa may kawerduhan si Rafael kanina, ay hindi siya nito mahahadlangan. Gusto talaga niyang magtrabaho. Nakikita siya ng sapat, baka sakaling kapag pumasok siya, kaya Pael, ay hindi na sila kapusin. Basta kapag inaway ka o pinaringgan ka ni Grace at ni Kira, magsabi ka sa amin, sabihin mo rin. Kaya Pael, bilin ng kanyang ina naman niya. Saka bakit ako magpapaapi sa kanila? Kahit naman mahinahon ako magsalita at hindi halata ang galit sa mukha ko, lalaban ako. Asus, tama ka na ate, para kan Albert. Tunay, kamusta bang pamamasyal niyo ni Kuya Ren doon sa dalampasigan? Natatawang tukso ng kanyang kapatid na si Brent na patitig sa kanya ang Albert niya. Kababata mo si Ronan, hindi ba ayokong malalaman na naglilihim kayo sa akin? Salisa, hindi kami mahigpit ng EV mo, pero ayaw naming malalaman na ligaw daan ka. Albert, hindi kami nakikiuso na hayaan kang makipagliyaw sa daan. Gusto ko ay dito sa bahay manliligaw bil ng kanyang ama sa kaibigan ko. Siguraduhin mo lang at sa mansyon umayos ka. Ayokong gagaya ka sa Kira na iyon. Ibinubugaw nila Grace. Hindi ka uhaw sa lalaki, Sierra. Maging mabuti kang babae upang ang lalaking mahuhumaling sayo ay alam na mabuti kang babae at hindi basta nakukuha ng iba.
bilin pa ng Albert niya. Albert, kaya walang lumiligaw sa'yo. Ganyan ka nakakatakot kang maging tatay, natatawang sabat ng kapatid niya, na ikinailal Albert ni Sierra. Masaya siyang pumasok sa kanyang silid, pasayaw-sayaw pa siya habang natutuwa. Duster niya at ipinakita ang kulay ng kanyang underwear. Bukas tatanong ko sa'yo, parang baliw na sambit pa niya, bago humiga at natulog. Samantalang ang nagkakape si Rafael, ay naibuga ang hinihigop niyang kape. Dahil sa kabaliwan ni Sierra. Oh, boss, gulat na gulat si Charlie nang makita siyang nagpupunas ng nabugahan niya ng kape. Agad niyang isinara ang laptop. Wala. Toto, nasamid lang ako. Palusot niya, kahit nakitang-kita niyang itinaas ni Cecilia ang duster na suot nito. Alam na rin niyang pumayag na ito. Tulungan na kita, boss. Presenta ni Charlie, ngunit agad niyang ibinilin na huwag gagalawin ang laptop. Kinabukasan ay maaga niyang inabangan si Grace, upang sabihin na nanguha pa siya ng isang makakatuwang sa bahay. Wala naman itong angal. Kasama pa rin dito si Kira na hinahayaan na Albert niya. Ito oras ng umaga ay dumating na si Sierra. Nakangiti ito na para bang walang ginawang kalokohan kagabi. Good morning po, Richard, masiglang bati nito. Tumangol Albert siya bago ito sinuri ng tingin. Bakit, Richard, may problema ba? Wala ka bang nais na itanong sa akin? May superpowers ba ako? Nakangising anya ngunit hindi pa ito nagsisink in sa utak ni Sierra, kaya umiling ito. Wala naman po, Richard. Masaya lang ako na may trabaho na ako. Nga pala, gusto mo pa rin bang ireto ko si Kira? Bulong pa nito. Napahirap siya bago ito iniwan. Alam naman na nila Grace ang magiging gawain ni Sierra, at ibinilin niya na huwag iaasa sa dalaga ang lahat. Tanging punas lang ng mga gamit ang gagawin nito, at magdidilig lang. Umayag naman ng mayordoma niyang si Grace, at wala naman itong angal. Nagtungo si Rafael sa mini-office niya, kung saan nakakonet ang lahat sa laptop niya. Ang CCTV sa buong area, maging sa mga bedrooms, guest rooms liban lang sa mga banyo. Pumwesto siya, tinutukan ng dalaga. Sa ngayon, nakikita niya itong nagsisimula na maglinis. Napapangiti siya, dahil napapasayaw pa ang dalaga. Boss, iba na ang tama natin Bigla na Albert sumulpot ang tao niyang si Charlie. She's mine, Charlie. Unang kita ko pa lang sa kanya, nakuha na niya ang atensyon ko. Pag-amin niya. Sa tingin mo, ano pang paraan ang dapat kong gawin upang mapalapit siya sa akin? Gusto mo ba, boss, paspasan? Boss, aminin mo na agad na gusto mo siya, para makuha niya ang atensyon mo tapos halikan mo. Palpak ang unang turo ni Charlie, kaya naman nagdadalawang isip na siya sa sinasabi ni Charlie. Isip ako ng ibang paan. Tanging sagot niya, bago sinara ang laptop at lumabas na kasama si Charlie. Ayaw kasi niyang may nakaistambay sa mini-office niya. Lahat ng pribadong bagay ay nandoon. Nakapamulsa si Rafael, bago tumigil kay Sierra, na busi sa ginagawa nito, at halos hindi na siya napansin. Itigil mo na yan, sabayan mo akong kumain. Richard, takang tanong nito. Iniimbitahan kitang samahan akong kumain. I'm your boss now, Sierra, sagot niya. Pero ang trabaho ko ay paglilinis at hindi tagakain, natatawa pa ito. Si Kira po saka, kung hindi ka tatanggihan noon. Itigil mo ang pambubugaw mo sa akin, kay Kira at pwede bang huwag kang manhid. Hindi ho ako na mamanhid, Richard. Ayos naman ho ang pakiamdam ko. Huwag kang pilosopa, Sierra. Pagkatapos mo diyan ay natigilan si Kira sa sinasabi nito nang makita siya ay hello. Rafael, bati nito habang nakangiti at inaayos ang buhok nito. Hindi ito pinansin ni Rafael. Inuutusan kitang tumigil. Tinaasan niya ang kanyang boses. Nagulat ang dalaga at may takot na tumingin sa kanya. Tahimik itong sumunod sa kanya. Kumain ka na. Kanina pa ako nagsasabi, gusto ko sinusunod agad ako. Sierra hindi nga kasi dapat itong ginagawa ko. Lagot na naman ako sa Albert ko nito Bulong nito na ikinangiti ni Rafael. Gusto mo bang kausapin ko ang ama mo? Hindi na. Mamaya sabihin na naman ni Albert baka nagpapapansin ako Napabuntong hininga ito. You don't have to do that. You already caught my attention. Sierra, nakatitig na sagot niya sa dalaga. Habang nagsasaing si Sierra, ay hindi siya mapakali. Iniisip niya ang sinabi ni kanina, already caught his attention daw. Sas, bakit tumaiba ako sa harap niya? Napabuntong hininga siya. Ganun ba ako? Sobrang nakakahiya naman na. Napapansin nila ang katangahan ko. Tama nga yata si Kira na tanga ko. Pumapangalawang problema mo, natatawang tanong ni Brent. Ang kambal nito ay walang imik at dumiretso na sa silid nito. Brent, magtapat ka nga sa akin.
Bakit ba nakukuha ng isang babae ang atensyon ng isang lalaki? Seryosong tanong niya. Ate, bata pa ako para sa ganyan, naiiling nitong sagot. Ayon lang sa opinyon mo. Sige na, Brent, gusto ko lang malaman. Pamimilit ni Sierra sa kapatid. Sa palagay ko, ate, dahil sa gusto ni lalaki si babae. May mga bagay kasi na hindi naman seryoso. Totoo naman ang love at first sight or caught his attention kasi simple si babae. Bibo at hindi maarte. Paliwanag ni Brent. Ngayon mas malinaw na kay Sierra. So, totoong ngang interesado sa kanya si Rafael. Gusto siya nito eh. Brent, paano kung sabihin ko sa iyong may bilyonaryo at hasyendero na nagkakagusto sa akin? Ete, kumain ka na ba? Baka ikaw ay nagugutom na, natatawang tanong nito. Ikaw, palagay ko crush mo si Richard ano? Sa bagay, pugi naman kasi at malakas ang dating. Inag-usapan siya, kahit sa school namin ng mga kabataan. Makalaglag pa ang tiraw. Napakanoo si Sierra. Gwapo siya. Pero hindi pa naman nalalaglag ang panty ko. Fake news yon. At sa kabata pa nila para sa love pero seryoso. Ete, sino ba kasing tinutukoy mo? Hoy, ikaw ang bata mo, napaksismoso mo, natatawang pumasok na ito sa silid. Muli ay napabuntong hininga si Cecilia. Hindi siya maaring makipagharutan at makipag-ibigan. Iba ang gusto ng Albert niya, at kahit sino pa ay walang makaliligtas. Pero akalain ba niyang makukuha niya ang atensyon ni Rafael? Eh hindi naman siya kagandahan sa paningin niya. Tao po, nabus-isan agad ito ni Sierra. Karonan, pasok ka, sigaw niya. Nandyan ka na pala, kanina pa kitang hinahanap eh. Saan ka ba galing? May trabaho na ako sa manson ni Richard. Ah, yung gustong-gusto ni Mang Ruing na maging manugang. Natawa si Ronan. Si Kira kasi gustong-gusto to, pero iba ang gusto nito. Paano mong nasabi? Kunot ang noo ni Ronan. Basta alam ko lang, sagot niya. O bakit ka nga pala nandito? Hindi ako pwedeng umalis eh, may pasok pa ako bukas maaga. Inunahan na niya ito. Sayang naman, ay dedete pa naman sana kita. Napakunot ang noo niya bago napatitig kay Ronan. Ano Nalbert, joke yan? Hindi to joke. Matagal na akong nagbabalak na umamin, pero mga bata pa tayo noon. Gayong nasa Talbert edad na tayo, gusto kong sabihin ang nararamdaman ko. Huwag kang mag-alala, handa akong humarap sa Albert mo, hindi ako ligaw-daan lang, pag-amin ni Ronan. Ronan, kaibigan lang ang tingin ko sa'yo, ayaw kong masira ang pagkakaibigan natin, sumeryoso si Sierra. Panatilihin natin ang pagkakaibigan natin ha. Na-friendzone mo ako agad buti na lang nagjo-joke lang ako. Humalakhak ito. Kinabahan talaga si Sierra. Mabuti na lang ay hindi totoo. Nakitawa na rin siya't napailing na Lalbert sa kalokohan ni Ronan. Kanina pa naghihintay si Rafael sa dalaga. Nakadungaw Lalbert siya sa kanyang veranda, habang sumisimsim ng alak na nasa paborito niyang glass. Nakuyom ni Rafael ang kanyang kamao at tiim bagang niyang tinitigan si Sierra na inihatid ni Ronan. Agad siyang bumaba upang labasin ang dalawa. Good morning, Don Raf. Hindi na niya pinatapos si Sierra dahil hinila niya ito palapit sa kanya. Sabi mo kaibigan mo Lalbert, pero bakit pati dito hinahatid ka? Naiinis siya, nais niyang balian ng buto si Ronan. Richard, may problema ba kung ihahatid ko si Sierra? Kasama ba sa trabaho niya ang bagay na ito? Takang tanong ni Ronan, habang si Sierra naman ay hindi makapagsalita at nakatitig Lalbert sa kanya. Nasa poder ko ang babaeng, kaya obligasyon ko na pangalagaan siya at ang pamilya niya, at wala kang paki. Pwede ba kaibigan ka lang? Kaibigan nga lang ako, pero ano ka ba niya? Amo ka ni Sierra at hindi nobyo kaya bakit right? Binitawan niya si Sierra. Hindi nga iniwan na niya ang mga ito at tumasok sa loob. Nasalubong niya si Kira na mukhang nasaksihan ang nangyari. Inirapan Lalbert niya ito at hindi pinag-aksayahan ng pansin. Si Sierra lang ang nais niya at hindi ito. Wala siyang nikatiting na pagtingin kay Kira, kahit papalaging mapang-akit itong tumingin, magsuot at gumalaw. Ano bang problema ng amo mo? Naiiling si Ronan na magtanong ito, habang si Sierra naman ay ipinapasok pa sa utak niya ang naging paghawak sa kanya ng lalaki. Siguro bad trip lang. Hayaan mo na, palusot niya kahit na ang totoo ay alam niyang gusto siya nito. Nagpaalam na siya kay Ronan at tumasok na ngunit nasalubong niya si Kira na inis na inis. Agad siyang hinawakan ito sa braso. Malandi ka. Pinagbibintangan yung pamilya namin, pero kayo pala itong masyadong sipsip, at ikaw binubugaw mong sarili mo. Buwisit ka, inginudgod siya ni Kira sa sahig. Lumalaban si Sierra ngunit nakauna si Kira, kaya naman siya ang napuruhan. Iparating ko sa lahat na ikaw at ang pamilya mong ahas at sakang sipsip.
Hindi yan totoo. Pilit na sumagot si Sierra. And now, Kira. Don't you dare hurt Cecilia again. Itinulak ni Rafael si Kira at agad siya nitong inalalayan. Hala, nag-aaway ba kayo? Gulat na gulat si Charlie. Gloria, nag-aaway ang dalawang binibini. Mas Albert, masama ang tingin ni Rafael kay Kira habang si Sierra ay pinipigil na hindi umiyak kahit ang totoo ay gusto na niyang magsumbong sa kanyang Evie at Albert. Siya naman ang naunay. Kira, ayokong makikita pa ang pagmumukha mo rito sa mansyon. Parehas lang naman kaming may katawan at maganda. Pero bakit mas gusto mong papansin na yan? Kira, manahimik ka na, si Gloria na ang sumaway rito. Mama, totoo naman. Sinampal ito ni Gloria sa kanilang harapan. Hindi ka na nahiya sa amo natin. Pawiin mo na yan. Ayokong makikita pa ang mukha niya sa mamahay ko, at huwag na huwag niyong sasaktan si Sierra. Kahit na sino sa pamilya niya, dahil akong makakalaban niyo, banta ni Rafael. Tahimik lang si Sierra. Pinaupo siya ni Rafael sa couch, habang ang mga tinamo niyang sugat kay Kira ay ginagamot mismo ni Rafael. Gusto kong magsampa ng kaso sa babaeng yon. Hanggang ngayon galit na galit pa rin si Rafael. Hindi ako papayag na basta ganun na lang sinaktan kanya. Gusto ko siyang ipatrabaho sa mga tao ko. Hinawakan niya ang kamay ni Rafael, kaya natigilan ito. Tama na, kumalma ka na, buhay na buhay pa rin naman ako eh. Ngumiti siya kahit na may luhang nangingilit. Kaya ayaw ni Albert na malapit ako sa'yo kasi ganito ang sasapitin ng pamilya namin. Isipin nilang nilalandi kita. Mahinahong paliwanag niya. Nilalandi ako. Nga ang lumalandi sa'yo, Sierra, napaira pa ito. Interesado ako sa'yo una pa lang kaya papaano nilang nasasabi na kailangan mo pang magpapansin. You don't have to do that. Bakit kasi ako pa? Mahirap lang kami, magsasaka lang ang magulang ko at naglalako lang ako ng gulay tapos katulong mo ako. Bakit ako pa? Sa itsura mong yan, marami kang makukuhang babae. Bakit sa akin ka pa nagtitiyaga? Nireject nga agad kita nung unang beses na paramdam mo pa lang. Hindi ako tumatanggap ng rejection. Gumagawa ako ng paraan para maging ang hindi. That's why I'm doing this right now, Sierra. Hinaplos ni Rafael ang kanyang buhok. Ang luhang umaagos na ay tinuyo nito. Hindi ako papayag na maargabi ka ng kahit na sino. Pwede bang humiling? Naman, anything basta para sa'yo. Pwede bang huwag mong ipapaalam ito sa magulang at kapatid ko? Ayokong pati sila mag-isip pa. Ayokong mapaaway si Albert, pakiusap niya. Ayaw kasi ni Sierra na isa pang isipin ng kanyang magulang ang nangyaring ito. Matatanda na ito para bigyan pa niya ng sakit sa ulo at laging binibilin ng ama niya na huwag siyang makikisali sa gulo at umiwas siya. Ito na ang sinasabi ng ama niya. Mangako ka na hindi mo sasabihin, nakikiusap siya. Kapag may pagkakataon, ako na Albert ang kusang magsasabi ng nangyari. Tumango si Rafael na kahit mukhang ayaw nito. Basta kapag sinaktan ka ulit ni Kira o kahit na sino, magsabi ka sa akin. Asahan mo rin na pasusubiwaybi kita kay Charlie. Tumango si Sierra. Hinaplos ni Rafael ang kanyang mukha. Napatitig siya rito, habang ito naman ay pinagmamasdan siya. Kabisado ko ng buong katawan mo, ayokong mahahawakan ka pa ng iba, Sierra. Hindi ako magdadalawang isip na napatayin ang sinoong magtatangkang manakit sa'yo at humawak sa pag-aari ko. Ganyan ka ba talaga? Natatakot na ako sa'yo. Lumambot ang ekspresyon ni Rafael. Pasensya na, ayaw ko lang na may mga agaw pa sa'yo. Gusto ko sa akin ka lang. Kung patuloy kang ganyan, tinatakot mo na ako, Rafael. No, pwede akong maging malambot sa'yo, Sierra, gumiti ito. Nanlaki ang mata ni Sierra nang bigla na lalbert siya, halika ni Rafael. Halik na panandalian Lalbert, ngunit talaga Nalbert, napakabangong puso. Lumikot ang kanyang mata at agad na tumayo. Pupuntahan ko lang si Evie at Albert, taalam, niya bago mabilis na lumabas. Napabuntong hininga si Rafael, iniisip niya, kung nabigla ba niya ang dalaga. Boss, ayos na, nakauwi na. Sinatigilan si Caroline na mapansin siya nitong problemado. Boss, may nangyari ba? Pinagsasabi mo. Walang nangyari sa amin ni Sierra, mabilis niyang depensa. Boss, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Tinatanong ko kung may nangyari ba na pagtatalo, dahil parang nadismaya ka. Boss, paliwanag ni Charlie. Napailing si Rafael. Sa tingin mo lalayo uli siya, imbis na sumagot ay nagtanong din siya. Bakit ba boss? Kapag may ginawa kang masama, lalayo talaga yun, boss. Ang babaeng gaya ni Sierra dapat dinadahan-dahan, huwag mong bilisan, boss. Baka lalo kang hindi makabayan. Hinalikan ko lang naman masama na ba yun? Dampi lang, mabagal pa nga yun
Sa iba nga, hinahalikan ko palang wala na agad panty sa kanya, lalo akong nahihirapan. Napapalatak si Rafael, habang hinihilot ang sentido niya. Kasi nga boss, sanay sila na bahay nililigawan at hindi basta halikan mo lang, iayos na paliwanag ni Charlie. Napatango si Rafael ngunit ayaw ni Sierra, na ipasabi sa ama Evie nito ang nangyari. Ibig sabihin wala rin itong balak na sabihin sa magulang nito, na may gusto siya sa dalaga. Napailing na lalbert siya bago ibinilin kay Charlie, na subaybayan ng dalaga. Hingal kabayo si Sierra, dahil sa pagtakbo. Hindi naman talaga siya sa magulang niya pupunta. Pinili niyang umuwi na dahil hindi niya mapigilang kiligin, o kinikikilig siya sa moves ni Rafael. Kahit pala nasa 35 na siya, suwabe pa rin siyang gumalaw. Parang teenagers lang natatawang wika pa ni Sierra, na ang makapasok sa kanyang silid. Humiga siya habang nakangiti. Sinasariwa niya ang mabangong hininga at malambot na labi ni Rafael. Inamoy tuloy niya bigla ang hininga niya. Mabuti na lang hindi ako nagpapabaya sa ngipin ko. Proud na sabi pa niya. Sa tuwa ay umikot-ikot siya, na parang luka-luka, hanggang sa mabaldog siya. Napahimas siya sa kanyang ulo, bago napasulyap sa nahulog na teddy bear. Maliit lalbert naman ito ngunit may kabigatan. Napakunot ang kanyang noo. Kuryos siyang malaman kung anong laman nito. Agad siyang naupo sa kama, bago sinimulang buksan ang teddy bear. Nanlaki ang mata ni Rafael at agad niyang tatawagan sana si Charlie ngunit huli na dahil na-disconnect na ang hidden cam niya na nasa teddy bear na nakuha ni Sierra ngayon. Mahina siyang napamura bago sinara ang laptop na pahilamos mo siya ngayong alam na ni Sierra na may hidden cam siya panigurado na siya lalbert ang pagbibintangan nito. Dahil nga nagkakulay ito sa kanya Charlie, ihanda mong sasakyan at aalis muna tayo. Hindi muna tayo magpapakita kay Sierra boss, bakit takang-taka si Charlie? Paniguradong jejerahin niya ako, dahil alam na niyang may hidden camera sa kwarto niya. Boss, hindi naman niya alam na ikaw. Maniwala ka sa akin, malalaman ni siya yon. Lalo na, pag tinanong niya sa Albert niya, kung nabanggit ba nito sa Ronan sa akin Bakit ka ba kinakabahan, boss? Wala ka naman sigurong nakitang iba, no? Yun na nga ang dahilan kung bakit ito magagali sa kanya, kaya nais niyang tumakas muna. Gustong-gusto ng puntahan ni Salisa si Rafael, ngunit iniisip niyang gagawa na naman siya ng iskandalo. At isa pa, dumating na ang magulang niya. Hindi na siya makakaalis dahil natitiyak niyang magtatanong pa ang mga ito. Inisip tuloy ni Salia na bukas na lalbert niya, kakausapin ang Don Rafael, at alamin kung bakit ito nag-install ng hidden cam sa kanyang silid, at kung nakita ba nitong wala siyang saplo. Ito talaga ang kinahihiya ni Salia. Todo model pa naman siya dito sa kwarto niya, nung araw na, yon tapos may kamera palang nakatutok sa kanya. Halos mabaliw si Salisa na malaman niya ito. Sinabunutan at nagpagulong-gulong siya sa kama, dahil sa gula. Kaya ba nasabi nito na kabisado na nito ang katawan niya? Salia. Kamuntik pang mapalundag si Sierra sa gulat, dahil sa pagsigaw ng kanyang ina. Evie. Kanina pa ako salita ng salita rito, habang ikaw kanina pa rin tulala. Ano bang problema mo, anak? Evie, ayos lang naman po ako, napagod lang siguro ako, palusot niya. Nakatago rin pala ang mga naging sugat niya, dahil sa pananakit ni Kira. Sigurado ka ba? Wala bang ginagawa sa iyong mag-ina ni Riley? Lalo na si Kira na baka sa mukha ang pagiging butanggera at mata pobre. Alam mo naman kung sinong mayaman galing din naman sa hirap gaya natin. Kung hindi pa mang lalbert sa kapwa, hindi pa asenso, naiiling pa nasabi ng kanyang ina. Kaya nga todo paalala ako na umiwas ka na lalbert sa lisya sa mga gulo. Ayaw kong madadawik ang pangalan natin sa mga taong iyan. Hindi rin maaring maging tamad ka sa mansyon o palaging malapit kay Rafael. Gawin mo ang trabaho mo at walang magiging issue. Ngunit papaano naman mangyayari? Yun si Rafael mismo ang lumalapit sa kanya, kaya naging lapitin din siya ng gulo. Gusto siya ni Rafael, ngunit hindi niya ito masabi sa magulang niya, dahil mag-isip lalbert ang mga ito. Pero may tanong lalbert si Salia. Masama bang magustuhan ng isang mayaman, kahit na mahirap lang siya, kung hindi naman niya inaakit si Rafael? Bakit ba pag-initan pa siya ni Ka? Bakit hindi nito tinatanggap na sa kanya, na humaling ang lalaki, at hindi kay Kira? Palibhasa interesado lang naman si Kira, dahil mayaman si Rafael, habang siya ay hindi naman ganon ka-espesyal ang tingin niya sa lalaki. Talbert amo ito na magulang niya, at amo na rin niya. Pero hindi naman dahilan, yun para halos sambahin niya ito. Kung interesado talaga ito sa kanya, dapat lang na mahirapan ito. Hindi naman kasi sa lahat mabilis makukuha. Kinikilig siya sa lalaki, pero nagdadalawang isip pa rin siya, dahil baka pamilya naman nila ang pagbuhatan ng tsismis.
Kaya hanggat maaari tinatago na Lalbert niya ito. Ngunit hindi makaliligtas si Rafael sa ginawa nitong pamboboso sa kanya. Humanda ito kapag pumasok siya bukas. Si At parang in love, Evie. Muling bumalik ang diwa ni Salisa. In love? Kanino naman ba? Salisa, dapat ay kung nais mong magnobyo, ipakilala mo sa amin ang makilatis namin. Ang Albert niya ang sumago. In love agad. Hindi ba pwedeng ini-entertain pa lang? Wala pa, kinikilig pa lang ako, Albert. Saka na lang ho kapag talagang baliw na ako sa tao. Natatawang sabi na Lalbert niya. Ayusin mong bata ka at baka dalawa kayong habulin ko ng ita kapag nalaman kong nakikipaglampungan ka kung saan. Ang Albert talaga. Ano Nalbert, tingin mo sa akin? Nireject ko nga agad eh. Wala ho akong kalampungan, depensa niya. Kalampungan na bang matatawag ang relasyon niya kay Rafael eh? Ito nga ang makulit na lapit ng lapit sa kanya. Kinabukasan ay maagang pumasok si Sala, kasabay niya ang kanyang magulang. Nagtitimpi siya nang makapasok siya sa manson. Si Charlie lang ang nakita niya, kaya napataas agad ang kilay niya. Nasaan ang amo mo? Mahinahon naman ang tanong niya. Nasa ibang bansa, kahapon lang nandito pa siya. Ano, lumipad siya patungo roon? Naniningkit ang kanyang mga mata. May mahalagang ginawa kaya mabilis na bumiyahe. May private plan ang amo ko, kaya huwag ka na magtaka. Paliwanag ni Charlie na ikiniro na Lalbert siya sa kusina upang tumulong kay Gloria. Wala rin si Kira, kaya talagang ibin na siguro ito ni Rafael sa hasyenda. Nakita niyang seryosong si Erce na naghihiwa ng isa sangkap sa lulutuin nito. Nagbigay siya ng matamis ng ngiti rito. Hindi naman niya sinasama si Aling Erce sa naging away nila ni Kira. Hindi siya ganong tao, saka, kahit na hindi nito gustong pamilya nila, ay hindi niya ugaling mangsnap. Tulungan ko na ho kayo. Hindi na, baka sabihin mo pa pinahihirapan kita. Tinaasan siya nito ng kilay. O masaya ka na ba? Binabati kita, dahil mukhang talagang naakit mo ang Don Rafael sa malaanghel mong mukha ngunit demonyo mong pagkatao. Hindi talaga makapaniwala si Sisha na masasama talaga ang pag-ugali ng mga ito, kaya naman nalungkot siya. Hindi ko naman inaki ang Richard kung yan ang iniisip niyong magpapamilya. At sasabihin ko na rin, Gloria, na ako nga ang nagsabi kay Don Rafael na ginagawa ni Mang Riley, nahihirapan ang mga trabahador at kasama roon ang magulang ko. Hindi po pwedeng magwalang bahala ako. Magalit lang kayo sa akin pero huwag sa pamilya ko. Wala silang kasalanan, katwiran ni Salisa. Sabi ng haba at walang ibang magsasabi, kung hindi sa pamilya nyo lang din natural, mahirapan ang magulang mo, trabahador sila, at hindi bakasyonista. Ano bang gusto mo, treatment? Yan ho ba ang pagkakaintindi nyo sa ginawa ko? Nagrereklamo ako bilang anak, dahil pinahihirapan yung mismong magulang ko, at iba pang nagtatrabaho. Tama bang hindi sapat na oras sa pagmamerienda, Gloria? Pananghalian na ho ang merienda nila, at ang pananghalian nila ay 2 oras na. Ano bang tingin nyo sa akin, boba? Akala nyo ba hindi namin alam na kinukupitan ni Mang Riley ang sahod ng mga tao? Mahiya naman ho kayo, pare-parehas lang ho tayong nagtatrabaho, Pero bandang huli mas nakinabang pa ang asawa mo sa pinagbahan nila, palibhasa ang lakas ng loob mo, kasi lumakas ang kapit nyo. Kay Don Rafael, katawan mo ba naman ang puhunan mo Mapang-inis resultang sabi pa nito. Paano kaya kapag nalaman ng magulang mong kalandi ang ginagawa mo rito? Huwag kang magmalinis, Salisa, pare-parehas lang tayong nais makaahon sa kahirapan. Napakakitid ho ng utak niyong mag-anak. Ito ang sinabi na Lalbert ni Salia, bago tinalikuran na si Gloria. Ngunit may nakalimutan pa siyang banggitin. Kung inaasahan mong magsusumbong ako kay Don Rafael, nagkakamali ka, Gloria. Wala akong sasabihin. Pero kung may hiya ka pang natitira sa katawan mo, ikaw na mismo magsabi sa kanya na ganyan ang tingin mo sa akin at sa pamilya ko. Naiiling na iniwan niya ito at naghanap na Lalbert na maaari niyang gawin. Nasa mini-office lang si Rafael. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Sala. Nakita nga niyang nakikipag-usap ito kay Grace, ngunit sa tingin naman niya ay pribado ang usapan ng dalawa na hindi na niya dapat pang pakialaman pa. Sa totoo lang nais niyang lumabas na natatakot Lalbert siya, kaysa isya na pabuntong hininga si Rafael, bago ipinikit ang kanyang mata at nag-isip. Inilalagay ba niya sa gulo ang dalaga? Bakit ba kasi may mga taong hindi na lang tanggapin ang desisyon niya? Kung hindi man enloko si Riley, at kung hindi sinaktan ni Kira ang taong mahal niya, ay hindi siya magre-react ng ganon. Maayos pa rin sana ang pakikitungo niya sa mag-anak, ngunit ang ayaw sa lahat ni Rafael ay ang pang-aabuso sa pagiging mabait niya. Hindi mahaba ang pasensya niya, at hindi rin siya nagbibigay ng second chance sa taong masama na ang nagawa sa kanya. Boss. Natigilan si Rafael sa pagmumuni-muni.
Agad niyang sinulpan si Charlie. Bakit hinahanap ka ni Salsya sa akin, sabi ko, nasa ibang bansa ka. Good, ngunit napasulyap siya sa pinto. Dahil nakatayo na palaroon si Salisa at matalim ang titig sa kanya. Napalunok si Charlie at Rafael, hindi pala isinara ni Charlie ang pinto. Nasa ibang bansa pala ah. Pumasok ito. Pwede ba lumabas ka muna, mag-usap lang kami ni Don Rafael. Madiing wika nito kay Charlie. Boss, safe ako. Ingat ka po, nasa labas lang ako. Paalam ni Charlie, bago lumabas na isinarado naman ni Sisha ang pinto. Kaya mas kinabahan si Rafael. Ba't pinalagyan mo ng hidden camera ang silid ko? Seryoso si Alicia. Mas kinakabahan talaga si Rafael. Hindi siya takot sa bala sa kahit na sino pa. Pero sa isang babae lang pala urong ang tapang niya. Gusto kitang mabantayan. I didn't mean to see those things. Sorry, hindi na maulit, hingi niya ng paumanhin. Nakita mo talaga yung katawan ko. Don't worry, ako lang naman, magiging asawa mo naman ako. So blay, not sinilip ko lang naman. Isang malakas na sampal ang tinamo niya mula kay Salia. Bastos. Alam mo bang iniingat-ingatan ko ang kanda? Utal na si Salia. Mamboboso ka. Isang pes lang naman yon. Pero naalala niya ang ginawang pagtaas ni Sierra sa duster nito upang ipakita ang kulay ng panty niya. Pinigil niya ang kanyang tawa, pati pala yung pagtaas mo sa duster mo. I saw the two. Napakamot siya sa kanyang batok, magkakulay siya, at pinakalma si Sierra. Isipin mo na lang na hindi ko nakita. Inaupo niya ito at umupo siya sa harap nito, ang pantayan ng dalaga, hinawakan niya ang kamay nito, pangako. Wala, Albert, ibang nakakita, papayag ba akong makita ng iba, sa Alicia, you remain. Bakit gamit ba ako, na maaari mong angkinin? Inirapan siya nito. Hindi ka pa nga nanliligaw eh. At isa pa, wala akong balak sabihin kay Albert, at ayaw kong makipaglampungan essay. Dahil parehas tayong mahahabol ng tabak, ako na lang magpapatagal, handa naman akong gawin ang lahat, para maging maayos tayo sa pamilya. Mo, seryoso ako, Salisha, hindi ko naman gagawin ang bagay na iniisip mo, hanggat walang permiso mo. Kung inaalala mo ang ibang tao, huwag mo silang alalahanin, wala silang ambag sa pag-iibigan natin. Sinabi ko na bang iniibig kita, pambabara ni Sierra. Pero alam kong kinikilig ka, hindi na mahalaga kung kilig pa lang ang nararamdaman mo, mahal kita, Salisa, at binabaliw mo ako. Handa akong gawin ang lahat, liligawan kita, at ipapangalandakan ko sa kanila na ako ang lumalandi essay, at hindi ikaw. Natawa si Sala. Baliktad na pala, napangiti rin siya bago ito hinagkan sa forehead. Dahil sa tuwa ni Rafael ay nais niyang mamasyal sila ni Islisha, kaya agad niya itong pinatigil sa ginagawa nito. Nasa trabaho pa ako, pinanlakihan siya ng mata ni Sierra, nginisyan Lalbert niya ito. Bago pinilit ang dalaga, saglit lang naman tayo, sa tigas ng ulo niya, ay pumayag na ito, pinasakay niya ito sa kanyang kotse. Habang si Charlie ay naiwan sa mansyon upang bantayan ang mga tao na nagtatrabaho ngayon, ay kasalukuyan silang nasa biyahe ni Sala patungo sa napasyalan niyang open restaurant. Malapit ito sa dagat at talaga, Albert, nakaka-refresh. Huwag na, Albert, tayong magtagal, Rael, pakiusap ni Salia na tinanguan naman niya. Pagdating nila, ay hinawakan agad niya ang kamay ni Sala. Ayaw pa sana ng dalagan, ngunit mapili talaga siya. Huwag mong ikahiya ang sarili mo, Yureso Gorgius my Angel, bulong pa niya, ngunit sa mga banat niya ay masyang kinikilig. Bakit namumula ka, tanong ni Salia. Nag-iwas siya ng tingin sandali. Nga. Kinikilig ka ba? Natatawa pa ito. Mag-order na lang tayo, aya na Albert niya, upang ibahin ang usapan. Hindi maiwasang kabahan ni Salia, na isip niya, kung sasabihin niya sa kanyang magulang siguro, dapat sabihin nga niya. Para kahit ipangalandakan pa ni Rafael na nililigawan siya nito, ay walang problema, pumunta ka sa bahay bigla na Albert, yang ang utos kay Rafael, bukas ng gabi, magsimula ka ng ligawan din ng pamilya ko. Ayaw ni Albert sa ligaw-daan, at naiintindihan ko kasi nais lang niyang mapabuti ako. At makilatis niyang lalaking nagkakagusto sa akin, kaya handa ka bang manligaw sa bahay? Wala kang dapat nadalhin, Rafael. Ayaw ni Abang nang nanunuhol, bilin pa niya. Ibig bang sabihin, ipapakilala mo na ako? Payag ka na? Natutuwa ito, ngunit hindi niya ito pinagpatuloy sa pagsasalita. Rafael, payag na akong ligawan mo ako. Kapag nakasundo mong Albert ko, o ang pamilya ko, ay doon makukuha mo matamis. Kung na-enjoy nila ang maikling dete nila, bumalik na sila sa mansyon, hapon pa ang uwi niya, kaya naman kung ano-ano na Lalbert ang ginawa niya. At pagdating ng merienda ay nagpahinga na Lalbert siya. Napansin lang niyang wala na si Gloria. Charlie, si Gloria. Napansin mo? Tanong niya na mapadaan si Charlie. Sasabihin ko pa nga lang kay boss na umalis na si Gloria. Mukhang ayaw na magtrabaho sa mansyon, na iiling na sagot ni Charlie. Sige, salamat. Na pabuntong hininga siya. Ito ba ang solusyon ni Gloria? Ang tumakas na lang, mukhang pinatunayan lang talaga nito na mapride ang pamilya nila Gloria, at walang balak na bawiin ang mga sinabi nito. Kay nahapunan ay nagpaalam na siya, kaya pael nais pa nga siyang ihatid nito, ngunit sinabi niyang huwag na dahil bukas ay magpupunta naman ito sa kanila upang magpaalam sa kanyang Albert.
mas mabuting bukas na Albert malaman ang lahat ng kanyang pamilya. Pag-uwi niya, ay agad siyang pumunta sa silid ng kambal, at ikinuwento niyang may manliligaw nga siya ngunit pinakiusapan niya ang mga ito, na huwag munang maingay sa magulang nila kinabukasan maganda ang gising ni Rafael sa ilang taong pagbubulakbol at pag-enjoy sa iba't ibang babae ngayon lang siya nagkaganito ngayon lang niya, ibinaba ang pride niya, at isang probinsyana pa ngayon lang siya, nakaramdam ng kakontentuhan sa buhay at ng takot-takot na baka mawala ang kasiyahan na ito ngayong desidido, na siyang hindi bumalik sa dati niyang gawain, masaya na siya sa pananahimik niya rito sa hasyenda. Boss, mukhang maganda ang panaginip mo. Naglaba ba kayo ni Saisha sa panaginip mo? Sinamaan niya ng tingin si Charlie. Kaya naman nagpapsig nito. Joke lang boss, pinapatawa lang kita. Bawi pa nito sa mga sinabi. Masaya lang ako na binigyan na ako ng chance ni Saisha imbis na i-reject, na naman ayokong makatikim ng rejection sa taong mahal ko. Nakakapanghina sa totoo lang boss, ikaw manghihina, parang diyan yata ako. Hindi maniniwala ikaw ang taong kilala ko, na malakas matatag at nakakatakot talaga. Ngayon ko lang boss nakita ang pagiging funisid mo sa tuwing nandito si Sisha, at isa pa ngayon lang din kita nakitang nataranta naghabol at maging masayayem sa sinasabi mo. Parang papanaw na ako. Natawa siya kay Charlie. Gusto mo bang manatili ako sa pagiging gan? Charlie seryoso ang tanong niya. Hindi naman boss, masaya nga ako, kasi ganyan ka na eh. Masaya akong nakita mong babaeng makakasama mo. Habang buhay boss ako ang magiging babysitter ng anak mo. Ayokong umalis sa tabi mo boss ako. Kaya yung una mong girlfriend, natatawang sabi pa ni Charlie. Nasaan na ba ang kasama mo? Hindi ko na nakikita ikaw. Albert ang laging nasa tabi ko. Hindi ko naman sinasanay. Boss, nanganak na ang misis niya. Agan ko na umuwi sa kanila. Sabi ko ako na Albert ang magbabantay sa'yo. Napatango siya na wala na sa pansin niya. Dahil kaya siya na siya nakafocus. Mamaya akyat ako ng ligaw. Sasama ka pa ba boss? Naman maari ba akit ang iwanan? Kahit sa kamatayan boss, kasama mo ako Charlie. Hindi naman panghabang buhay na nakadikit ka sa akin. Magpamilya ka Charlie, gaya ko nais kong magkapapamilya ka at makahanap ng babaeng para essay. Sa ngayon boss ay panapailing na Albert siya. Umagang-umaga rin Albert, nakangiti si Sala. Nag-almusal na siya, at nag-aasikaso. Nagulat pa nga siya. Dahil hindi pa nakagayak ang magulang niya, napakunot ang noo niya. Evie, hindi ba kayo papasok? Kung ganon ako lang pala ang hindi na siya nakatapos pa sa sinasabi niya. Hindi ka papasok siya walang papasok ngayon. Seryosong utos ng kanyang Albert. Bakit naman Albert? Bakit kaya hindi mo itanong sa sarili mo Evie? Ano ho? Bang sinasabi ni Albert? Kinakabahang tanong ni Sierra. Alam na ng Albert mo na may pagtingin si Richard sa'yo. Nakita kayo ng isang trabahador na lumabas na magkasama at napatunayan pa namin. Lalo na mukhang nagkakaintindihan na kayo nang harangin ni Riley si Albert mo. Paliwanag ng kanyang ina. Hihintayin ko si Rafael dito. Ayaw ko ng ligaw-daan, Sierra. Sinabi ko naman sa'yo yan. At isa pa, totoo bang inaakit mo si Rafael? Totoo bang pinatulan mo siya dahil nais mong umangat tayo? Yun ang sabi ni Kira sa akin. Naniniwala ho ba kayo, Albert? Ito Albert ang naitanong niya. Bakit ako maniniwala sa kanila? Sino ba sila? Kilala kita, Sierra. Kaya nga hindi ako nagali o nagwala. Alam kong hindi ganon ang hangarin mo kaya Sierra. Ako naman ang magtatanong. Tinitigan siya nito. Gusto mo rin ba si Rafael? Kasi kung maluwag ko siyang tatanggapin. Ngunit kailangan niyang umakyat ng ligaw ayon sa gusto ko. Ayokong kaagad mo siyang sasagutin. Napangiti si Sierra at nyakap na Albert ang Albert niya. Kabado si Rafael, buong buhay niya ito lang pala ang katatakutan niya. Ang pagharap sa magiging biyenan niya. Well, advanced si Rafael. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataon, kaya nais niyang mapakasalan na si Sierra once na masettle na ang lahat. Masyado niyang mahal ang dalaga, kaya nais niyang mabaka agad ito. Boss, ayos lang yan. Kapag hinabol ka ng tabak itakbo mo na si Sierra, natatawang sabi pa ni Charlie. Tinapik sa niya, bago inalis ang daga sa kanyang dibdib. Ilang balat saksak ng nakayanan ko. O pa kaya, pilit niyang pinalalakas ang kanyang loob. Nga naman, boss, sang-ayon ni Charlie ngunit pigil ang tawa nito. Pagdating nila sa munting bahay nila Sierra, ay agad niyang i-os ang sarili niya. Magandang gabi, bati niya nang pagbuksan siya ni Cecilia. Alam na ni Albert. Bulong nito na ikinagulat niya, at mas ikinabahala ngunit hindi pwede kaya niya ito. Pasok ka na, aya pa ni Sierra. Mabigat ang bawat hakbang ni Rafael. Boss, naiihi ka ba at nanginginig ang tuhod mo? Puna ni Charlie. Anong nanginginig? Hindi naman ako nanginginig. Ang nahimik ka nga, yamot na saway niya rito. Agad niyang ibinigay ang bulaklak na dala niya sa Evie ni Sierra. Sabi kasi ligawan muna ang magulang nito. Kaya ang Evie muna ni ito ang binigyan niya ng bulaklak imbis na si Sierra. Salamat, nag-abala ka pa. Maliit na bagay,
Maaari akong magpa-deliver ng isang truck, na natigilan siya, at lihim na napadaing ng tapakan ni Sierra ang paa niya. Ano ka mo, iho? Ah wala ho, naiiling pa siya. Nandito ka na pala, Richard. Rafael na Lalbert po at magiging asawa ko na po si Sierra. Muli ay tinapakan ni Sierra ang paa niya. Maging humble ka naman ng konti, bulong nito. Natawa naman si Sierra. Ah, Albert, nagbibiro Lalbert ho si Rafael. Liligawan pa Lalbert po niya ako. Pilit na tumawa si Sierra, habang si Charlie naman ay sinulyapan siya. Ay naiiling sala. Ilabas mo na ang alak na pinabili ko, mas magandang mag-usap kapag nag-inuman. Utos ng Albert nito, napabuntong hininga naman si Sierra kay Rafael. Napakaprangka nitong tao at walang paligoy-ligoy. Grabe naman palang manliligaw mo, anak, mukhang hindi pa marunong, natatawang sabi ng kanyang Evie na sinundan pala siya sa kusina. Palibhasa, Evie, ngayon lang yan umakyat ng ligaw sa babae. Dati yata yung mga babae ang lumiligaw kay Rafael. Kinikilig ako, anak. Kayo ho ba ang nililigawan? Napangiwi si Sierra. Evie naman, kay Albert na ho kayo. Natawa naman ang Evie niya. Hindi naman kasi si Rafael ang tinutukoy ko kung hindi si Charlie. Simple ngunit gwapo. Sos, Evie naman, anak na rin nyo iyon eh. Ikaw na bata ka, parang sinabi mong napakatanda ko na. Natawa na Lalbert si Sierra, bago dinala na ang alak sa mga bisita nila. Pinaupo naman siya ng kanyang ama sa tabi ni Rafael. Kinausa sila nito at tinatanong kung seryoso ba sila, para kay Sierra naman ay sa tingin niya, handa na siyang pumasok sa isang relasyon. Albert, napakasaya ko, na PV-agan mo akong hindi nakapagsalita pa si Rafael, dahil gumawa na naman ito na parang bata. Ganito na ang eksena sa bahay nila Sierra, lasing na kasi si Rafael, at ang Albert niya, habang si Charlie, ay hindi naman nag-inom dahil sa binabantayan niya si Rafael. Tingnan ang dalawang to parang mga baliw na, naiiling na wika ni Sierra kay Charlie. Ang boss ko yan, ngayon lang yan naging ganyan, naiiling si Charlie. Kinakatakutan siya sa trabaho namin. Ngayon ay ikaw na ang kinakatakutan niya. Sana lang huwag mo siyang sasaktan sa Sierra, pakiusap ni Charlie. Kapag nagloko-lokohan ang boss mo masasaktan talaga siya sa akin literal. Charlie, sagot ni Cecilia. Albert, gumagapang na si Rafael. Nakahiga naman ang Albert ni Cecilia sa lapag at nang narating ito ni Rafael, ay agad nagyakap ang dalawa na pabuntong hininga. Si Sierra, Evie, ipasok na huna niyo si Albert sa kwarto, ako na hong bahala kay Rafael. Pagkakape ko muna ng matapang bago ko ipauwi kay Charlie. Agad na Albert inalalayan ni Charlie, at nang Evie niya ang kanyang Albert. Charlie, kapag naging aswang ang Evie ko sigaw ka lang ha, biro pa niya sa dalawa. Sinamaan naman siya ng tingin ng kanyang Evie. Napailing na Lalbert siya, bago si Rafael naman ang inalalayan pa tayo. Kahit na bigat ay pinilit niyang mapaupo si Rafael. Bakit ba kasi naglasing ka pa? Naiinis niyang tanong. Ayos unang akyat mo ng ligaw pinahirapan mo pa ko. Nagmula si Rafael, napangiti ito na masilayan siya. Ikaw ba ang anghel na pinababa para sa akin? Lasing ka lang. I love you, ngumuso si Rafael na nanghihingi pa ng halik. Ayaw mo na sa akin. Ayaw mo na akong ikis. Nalungkot ito. Sabi na nga ba wala talaga akong pag-asa. Pagdadrama pa nito. Hinagkan niya ito sa pisngi. Pahinga ka na. Gusto mo bang magkape? Mahal mo ba ako? Kasi ako mahal na mahal kita. Napangiti si Sierra. Kahit lasing ka na, nagagawa mo pa rin akong pangitiin. Hinaplos niya ang buhok ni Rafael. Natigilan Lalbert siya nang biglang lumabas si Charlie. Si Evie, tanong niya. Matutulog na rin daw. Ayaw nang palabasin ang Albert mo Si boss naman binili na iwi ko na lang, sabi bantayan ko daw kayo, at baka natigilan si Charlie, at asipol pa baka baka gumawa kayo ng babi daw. Napailing si Sierra bago inirapan na Lalbert si Charlie. Lasing na lasing si Rafael dito na Lalbert siya matutulog sa lapag, maglalatag ako, sa kotse na lang ako, matutulog na patango siya kay Charlie. Gusto mo bang magkape? Magtitimpla ako. Hindi na, antok na rin ako Mas mabuti nga rito muna kami magpalipas ng gabi. Wala kasing mag-aasikaso kay boss sa mansyon, kakaawa naman. Tumango na Lalbert si Sierra at napangiti. Inaalala talaga ni Charlie si Rafael. Natutuwa siya na kahit wala pang babaeng natitipuhan noon si Rafael, ay may karo naman siyang nag-aalala sa kanya. Habang tulog si Rafael, ay pinagmamasdan ito ni Sierra, ngunit naisipan niyang punasan ito, dahil pabaling-baling ito at hindi makatulog ng mahimbing. Kumuha siya